Nanginginig ang mamahaling cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi ito pinansin ni Caio Nogueira. Nasa gitna siya ng paglalatag ng isang multibilyong pisong plano sa harap ng mga pinakamayamang investor sa bansa. Bawat salita niya ay may bigat ng ginto. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng kapangyarihan. Dito sa loob ng boardroom, siya ang hari. Ngunit muling umalog ang cellphone, mas desperado, mas mapilit. Isang simpleng text message mula sa kanyang personal assistant ang lumabas sa screen. Code Red. 2 salita lang, pero sapat na yon para maguho ang mundo ni Caio. Agad siyang tumayo. Ang mga investor ay natigilan. Ang kanilang mga bibig ay nakatiwangwang sa gitna ng pangungusap. "Gentlemen, I apologize." Mabilis niyang sabi. Ang boses na kanina'y puno ng kumpiyansa ay biglang nagkaroon ng bahid ng pagmamadali. Something urgent came up. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse at halos takbuhin ang pasilyo. Bawat hakbang niya ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Ang Code Red ay hindi para sa kumpanya. Iyon ay para sa kanila. Para kina Ana at Luia. Ang biyahe papunta sa eskwelahan ng kanyang mga anak ay malabo sa kanyang isipan. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga guhit lang ng kulay sa bintana. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat ay lumilitaw. Ano na naman ba ang nangyari? 6 na buwan. 6 na buwan ng nakabibinging katahimikan. Mula ng araw na yon, nang mawala ang kanilang ina, pinili ng kambal na isara ang kanilang mga bibig. Parang isinara na rin nila ang kanilang mga puso. Pagdating niya sa opisina ng prinsipal, nadatnan niya ang isang eksenang paulit-ulit na lang sa loob ng 6 na buwan. Ang prinsipal, na may pilit ng ngiti at mga matang puno ng awa. Isang magulang ng ibang bata na may galit at pag-aalala sa mukha. At sa isang sulok, ang kanyang 2 anghel, ang kanyang kambal na sina Ana at Luia. Nakaupo sila, magkatabi, suot ang kanilang malinis na uniforme. Walang bahid ng emosyon sa kanilang mga mukha. Para silang 2 manika na gawa sa porselana. Perpekto, maganda, pero walang buhay. "Sir Caio," bungad ng prinsipal, maingat ang bawat salita. "Nagkaroon po ng insidente. Kinagat po ni Ana ang kaklase niya." Tumingin si Caio kay Ana. May maliit na kalmot sa pisngi nito, galing siguro sa kuko ng batang kinagat niya. Pero ang mga mata ni Ana, blanko. Walang pagsisisi, walang takot, walang kahit ano. "Nagsalita ba siya?" tanong ni Caio, kahit alam na niya ang sagot. Ito lang ang tanging tanong na mahalaga sa kanya. Umiling ang prinsipal. "Hindi po, sir. Hindi pa rin." Parang may malaking batong nakadagan sa dibdib ni Caio. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak. Malamig, tulad ng dati. "Let's go home," sabi niya. Ang boses ay pagod na. Ang biyahe pa uwi ay mas masahol pa. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa sa ingay ng trapiko sa labas. Sinubukan niyang kausapin sila. "Ana, Luia, anong nangyari sa school?" Walang sagot. Ang mga mata lang nila ay nakatingin sa labas ng bintana. Parang pinapanood ang isang mundong hindi na sila kabilang. "Please, talk to Papa." Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay halos maging bulong. Just one word. Wala pa rin. Pagdating nila sa mansyon, ang katahimikan ay sumunod sa kanila. Ang malawak na sala, ang matataas na kisame, ang mga mamahaling muebles, lahat ay parang sumisigaw sa kawalan. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan ni Isabela, puno ng sigawan ng kambal. Ngayon, para itong isang magandang libingan. Pinaupo niya ang mga bata sa harap ng telebisyon. Agad na nag-asikaso ang mga yaya, pero si Caio ay hindi mapakali. Naglakad siya papunta sa isang maliit na mesa sa gilid kung saan nakatayo ang isang litrato. Si Isabela, ang kanyang asawa, nakangiti.
Sa tabi nito ay ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Naalala niya ang mga huling buwan ni Isabela. Ang kalungkutan sa mga mata nito na hindi niya pinansin. Ang pagod nito na sinabi niyang normal lang sa isang bagong ina. I should have listened, bulong niya sa litrato. Sorry. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Bawal siyang maging mahina. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Kailangan niyang humanap ng solusyon. Pumasok siya sa kanyang home office at binuksan ang monitor na konektado sa mga security camera ng bahay. Ginawa na niya ito dati. Paulit-ulit. Nagbabaka sakaling may makita siyang kahit anong magbibigay sa kanya ng kasagutan. Pinanood niya ang recording mula sa playroom kaninang umaga. Nandoon ang kambal, nakaupo sa sahig, hindi gumagalaw. Nandoon ang yaya, sinusubukang pasayahin sila, pero nabigurin. Fast forward hanggang sa may pumasok na isang babae. Nakauniforme ng pang-maintenance. Bago. Hindi niya ito kilala. Nagpatuloy sa paglilinis ang babae, kumikilos ng may kahinahunan na tila hindi niya alintana ang dalawang batang estatwa sa gitna ng silid. Hindi siya tulad ng mga yaya o ng mga therapist na sinubukan agad kausapin o pasayahin ang kambal. Sa halip, para siyang anino, ginagawa lang ang kanyang trabaho. Medyo malaki ang tiyan nito sa ilalim ng maluwag na uniforme. Napansin ni Kayo. Buntis, nainis si Kayo. Isa na namang walang silbing tao sa payroll. Aakumain na sana niya ang mouse para i-fast forward ulit nang bigla itong huminto sa pagpupunas. Sumandal ito sa pader, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Tila may sariling mundo. At mula sa kanyang mga labi, isang himig ang dahan-dahang kumawala. Hindi ito masayang kanta. Ito ay isang oyayi, isang lullaby, pero puno ng kalungkutan, puno ng pangungulila. Ang bawat nota ay parang isang luhang hindi pumatak. Napatigil si Kayo. May kung anong kakaiba sa himig na yon. Hindi pamilyar, pero parang narinig na niya dati sa isang panaginip. Sa screen, napansin niyang gumalaw si Luia. Isang bahagyang pag-ikot ng ulo papunta sa direksyon ng babae. Si Ana naman, na kanina'y mahigpit ang mga kamao, ay dahan-dahang nag-relax. Pinanood ni Kayo ang kanyang paghinga ay halos mapigil. Ang babae ay nagpatuloy sa pag-awit habang naglalakad papunta sa bintana para punasan ito. Ang boses niya ay mahina, para lang sa sarili niya, pero sapat na para marinig ng mikropono ng kamera. Nang matapos siyang maglinis, kinuha niya ang kanyang mga gamit. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, muli siyang lumingon sa kambal. Walang salita. Isang tingin lang na puno ng pag-unawa na hindi pa nakikita ni Kayo mula kaninuman. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas. Katahimikan muli. Bumuntong hininga si Kayo, puno ng pagkadismaya. Akala niya ay may mangyayari ng kakaiba. Isa na namang maling akala. I-off na sana niya ang monitor nang biglang isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan ng playroom. Isang boses na 6 na buwan na niyang hindi naririnig. Isang boses na halos makalimutan na niya kung paano pakinggan. Mama! Napatayo si Kayo. Ang kanyang mga kamay ay napasandal sa mesa. Napalapit ang kanyang mukha sa screen. Tama ba ang narinig niya? Nag-rewind siya. Pinakinggan ulit. Ang oyayi, ang pag-alis ng babae, ang sandaling katahimikan. At pagkatapos, malinaw na malinaw, mula sa bibig ni Ana. Mama, isang salita lang. Isang salita na parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Kayo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong na parang gustong kumawala. Tumulo ang kanyang mga luha. Pero ngayon, hindi dahil sa kalungkutan, dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Mabilis niyang pinindot ang intercom. Helena! Sigaw niya sa kanyang personal assistant.
Ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Yes, sir?" Sagot ng boses sa kabilang linya. Nag-zoom in si Kayo sa mukha ng babae sa screen. Tinitiyak na malinaw ang bawat detalye. Hindi niya ito kilala. Hindi niya alam ang pangalan nito. Pero sa sandaling ito, ang babaeng ito ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Ang babaeng maintenance na naka-assign sa playroom kaninang umaga. Utos niya, ang bawat salita ay may bigat at diin. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang pangalan niya, ang tirahan niya, ang buong pagkatao niya. Gusto kong malaman lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa imahe ng babae sa screen. Gawin mo yan. Ngayon din. Ang pag-alog ng bus ay parang isang pamilyar na oyayi para kay Livia. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng gabi na dumadaan. Sa loob ng kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang marahang sipa. Napangiti siya at hinaplos ang umbok sa ilalim ng kanyang uniforme. "Alam kong pagod ka na rin, anak." Bulong niya, sapat lang para marinig ng sarili. Kaunting tiis na lang. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Isang paulit-ulit na ikot ng paggising bago sumikat ang araw, pagsakay sa masikip na bus, paglilinis ng mga bahay na hindi niya kailanman matitirhan, at pag-uwi sa isang maliit na apartment na siya lang, at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang nakakaalam ng mga sikreto. Gusto niya ang ganitong buhay. Simple, walang komplikasyon. Higit sa lahat, walang nakakakilala sa kanya. Dito, siya lang si Livia, ang buntis na janitress. Hindi si Dr. Livia Santos, ang magaling na child psychologist na minsay laman ng mga seminar at pag-aaral. Ang taong yon ay matagal nang namatay, kasama ng lahat ng kanyang mga pangarap. Pagbaba niya sa bus, dumaan siya sa isang maliit na parke. Sa ilalim ng ilaw ng poste, may isang batang lalaki na masayang naglalaro ng bola, kasama ang kanyang ama. Siguro mga 5 taong gulang. Kasing edad niya sana, biglang nanikip ang dibdib ni Livia. Agad siyang nag-iwas ng tingin at naglakad ng mas mabilis. Ang mga pamilyar na anino ng nakaraan ay muling bumabalik. Ang tawa ng isang batang lalaki, ang amoy ng damo sa isang maaraw na hapon, ang nakakasilaw na sikat ng araw sa ibabaw ng tubig. Tama na, saway niya sa sarili, habang kinakapa ang maliit na kwintas sa kanyang leeg. Nakaukit dito ang isang pangalan, Gabriel. Isang pangalan na hindi na niya binibigkas, pero palaging bumubulong sa kanyang puso. Pag-akyat niya sa kanyang apartment, ang pagod ay biglang bumagsak sa kanyang katawan. Naupo siya sa maliit na sofa at ipinikit ang mga mata. Ngunit hindi ang parke ang nakita niya sa kanyang isipan, kundi ang 2 pares ng malulungkot na mata mula sa mansyon kanina. Sina Ana at Luia. Hindi niya sinasadyang kumanta. Pero nang makita niya ang lalim ng kalungkutan sa mga mata ng kambal na parabang pasan nila ang buong mundo, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Naalala niya ang sarili niyang anak. Naalala niya ang uyayi na palagi niyang kinakanta para patulugin ito. Kumawala na lang ang himig mula sa kanyang bibig, isang dalangin, isang alaala. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang koneksyon sa 2 batang iyon. Isang koneksyon na galing sa parehong sugat. Ang sugat ng pagkawala. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Napakunot ang noo niya. Gabi na. Wala naman siyang inaasahang bisita. Nag-aalangan siyang sumilip sa butas ng pinto. Isang babaeng naka-corporate attire ang nakatayo sa labas. Mukhang propesyonal at seryoso. "Sino yan?" tanong ni Livia mula sa likod ng pinto. "Miss Livia Santos?" tanong ng babae. Malinaw at pormal ang boses. "Ako si Helena, ang assistant ni Mr. Cayo Nogueira. Gusto ka po niyang makausap." Nanlamig ang buong katawan ni Livia. Paano siya nahanap? Anong kailangan sa kanya ng isang bilyonaryong tulad ni Cayo Nogueira? Baka nalaman nitong kumanta siya? Baka ipinatatanggal siya sa trabaho?
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. May problema po ba? Kinakabahang tanong niya. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ni Helena. Wala naman po, pero kailangan po nating magmadali. Naghihintay po si Sir Caio. Bago pa man makapag-isip si Livia, nasa loob na siya ng isang mamahaling itim na kotse. Ang malambot na upuan ay ibang-iba sa matigas na plastik ng bus na sinasakyan niya araw-araw. Ang puso niya ay kumakabog. Isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Anong problema ang pinasok niya? Pagdating nila sa isang nagtataasang gusali sa gitna ng Makati, dinala siya ni Helena sa pinakatuktok, sa isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment niya. Ang mga pader ay gawa sa salamin at sa labas, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. At doon, nakatayo sa gitna ng lahat ng yon, si Caio Nogueira. Nakatalikod ito, nakatingin sa labas. Nang humarap ito, ang mga mata niya ay matalim, puno ng intensidad na parang kayang tumagos sa kaluluwa ni Numan. Hindi nagsalita si Livia. Hinintay niya lang itong magsalita. Inilapag ni Caio ang isang makapal na folder at isang mamahaling pluma sa ibabaw ng kanyang mesa. Umupo ka, sabi nito. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Sumunod si Livia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Itinulak ni Caio ang kontrata palapit sa kanya. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa, Mrs. Santos. Narinig ko ang nangyari kanina sa playroom. Napalunok si Livia. Ito na nga. Tatanggalin na siya. Bibigyan kita ng 10 beses ng sahod na kinikita mo ngayon. Diretsong sabi ni Caio. At ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa tenga ni Livia. Gusto ko lang gawin mo ang isang bagay. Natulala si Livia. 10 beses? Anong kapalit? Tumingin si Caio ng diretso sa kanyang mga mata. Ang boses nito ay puno ng desperasyon na pilit tinatago sa ilalim ng malamig na tono. Gawin mong magsalita muli ang mga anak ko. Parang isang panaginip ang lahat para kay Livia. Pero ang bigat ng kontrata sa ilalim ng kanyang mga daliri ay nagsasabing totoo ito. Nakatitig si Caio Nogueira sa kanya. Ang mga mata ay parang agilang sinusuri. Ang bawat galaw niya naghihintay ng sagot. Ang hangin sa loob ng penthouse office ay siksik sa tensyon at sa amoy ng mamahaling pabango at desperasyon. Sir, nagsimulang magsalita si Livia. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Hindi ko po maintindihan. Isa lang po akong janitress. Isang kasinungalingan. Pero isang kasinungalingan na kailangan niya para protektahan ang sarili. Alam ko kung sino ka, Mrs. Santos, sagot ni Caio. Ang tono niya ay malamig at walang pasensya. Binuksan niya ang isa pang folder. Nasa loob nito ang resume ni Livia mula sa nakaraan, ang kanyang litrato na nakangiti at puno ng buhay, ang kanyang mga kwalifikasyon bilang isang child psychologist, ang mga parangal na natanggap niya. O dapat bang sabihin kong, Dr. Santos? Nanigas si Livia sa kanyang upuan. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay nahabol na siya. 6 na buwan. Pagpapatuloy ni Caio at sa unang pagkakataon, narinig ni Livia ang bahid ng sakit sa kanyang boses. 6 na buwan na walang imik ang mga anak ko. Nagbayad na ako ng pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo. Walang nangyari. Pero ikaw, sa loob ng ilang minuto, sa isang kanta lang, narinig ko ang boses ng anak ko. Napayuko si Livia. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-asang dala ng isang salita. Ngunit ang pag-asang yon ay siya ring panganib para sa kanya. Ang pag-aalaga sa mga bata, lalo na sa mga batang may pinagdadaanan, ay magbubukas muli ng mga sugat na pilit niyang isinasara. Hindi ko po kaya. Halos pabulong niyang sabi. Lahat ng tao ay may presyo? Giit ni Caio, bumalik sa pagiging negosyante. Sabihin mo ang presyo mo. Titiyakin kong mabubuhay ng komportable ang anak mo. Hindi mo na kailangang maglinis pa kahit kailan. Ang mga salitang yon ang tumama kay Livia. Ang anak niya,
Ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanya. Ang pagtakas, ang pagtatago, ang pagtatrabaho hanggang sa manghina ang kanyang katawan. Lahat ay para sa kinabukasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Kayo. Nakita niya ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak, tulad niya. Sa isang saglit, nagkaroon sila ng pagkakaintindihan na higit pa sa anumang kontrata. Huminga siya ng malalim at kinuha ang pluma. "Sige po," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. "Tinatanggap ko." Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa mansyon bilang isang janitress. Isang kotse ang sumundo sa kanya. Pagdating niya, si Kayo mismo ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ngunit sa likod nito, sa may paanan ng malawak na hagdanan, ay nakatayo ang isang babae. Matangkad, elegante, at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Kayo, anong ibig sabihin nito?" tanong ng babae. Ang tingin ay nakapako kay Livia. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa at paghamak. "Beatrice, this is Livia Santos. She will be helping with the twins," maikling paliwanag ni Kayo. Si Beatrice, ang kapatid ng yumaong si Isabela, ang nag-iisang tita ng kambal. "Helping?" ulit ni Beatrice. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Livia. Ang kanyang presensya ay nakakapanliit. "Nakita ko na siya dati. Di ba't isa ka sa mga tagalinis dito?" "She's more than that," mabilis na sagot ni Kayo. Tila pinoprotektahan si Livia. Pero huli na. Ang tingin ni Beatrice ay malinaw na nagsasabing hindi siya naniniwala. Para sa kanya, si Livia ay isang oportunista. Hindi pinansin ni Livia ang tensyon. Ang focus niya ay nasa playroom kung saan dinala siya ni Kayo. Muli, nandoon sina Ana at Luia, nakaupo sa sahig, nasa sariling mundo. "Anong gagawin mo?" tanong ni Kayo. Tila nag-aabang ng isang milagro. Ngunit hindi nagsalita si Livia. Hindi niya sinubukang kausapin ang mga bata. Sa halip, umupo siya sa sahig. Ilang talampakan ng layo mula sa kanila. Kinuha niya ang isang set ng mga building blocks at nagsimulang magtayo ng isang maliit na tore. Tahimik at dahan-dahan. Naguguluhang nagmamasid si Kayo mula sa may pinto. Ito ba? Ito na ba ang gagawin ng babaeng binabayaran niya ng malaki? Ilang minuto ang lumipas. Walang nangyari. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga blocks na pinagpapatong ni Livia. Maya-maya, umalis si Kayo, umiling-iling. Ang pagdududa ay bumabalik sa kanyang isipan. Nang maramdaman ni Livia na wala na si Kayo, sumulyap siya sa kambal. Ang mga mata nila ay hindi na nakatingin sa malayo. Nakasubaybay na sila ngayon sa bawat galaw ng kanyang kamay. Nang matapos na ang araw at naghahanda na si Livia na umuwi, pumasok si Beatrice sa playroom. Alam mo, simula ni Beatrice, ang boses ay parang seda, ngunit may lason. "Marami nang sumubok na tulungan ang mga pamangkin ko. Mga taong mas magaling, mas edukado. Lahat sila nabigo." Huminto siya sa harap ni Livia. "Ano sa tingin mo ang meron ka na wala sila?" Hindi sumagot si Livia. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng silid, may isang bagay sa sahig ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang maliit na manika. Ang manikang paborito ni Luia na palaging yakap-yakap nito. Nakalagay ito malapit sa lugar kung saan siya nakaupo kanina. Isang maliit na senyales, isang tahimik na mensahe. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, narinig niya ang boses ni Beatrice na kausap si Kayo sa may sala. "Mag-ingat ka, Kayo," sabi nito. Sapat na para marinig niya. Ang mga taong tulad niyan ay hindi basta-basta sumusulpot ng walang dahilan. Sigurado akong may iba siyang motibo. Napatigil si Kayo. Muli siyang sumulyap sa direksyon ni Livia na papalabas na ng pinto. Ang pag-asa kanina ay unti-unting napapalitan ng laso ng pagdududa na itinanim ni Beatrice sa kanyang isipan.
Sino nga ba talaga ang babaeng ito? At ano ang tunay niyang pakay? Dumaan ang mga araw na naging linggo, walang milagrong naganap. Hindi pa rin nagsasalita sina Ana at Luia. Para kay Kayo, na laging naghahanap ng mabilis na resulta, ang bawat araw ng katahimikan ay isang kabiguan. Ngunit para kay Livia, ang bawat araw ay isang maliit na hakbang. Hindi niya pinilit ang mga bata. Ang kanyang naging sandata ay pasensya. Sa halip na manatili sa loob ng playroom, inilalabas niya ang kambal sa malawak na hardin ng mansyon, isang hardin na matagal nang napabayaan mula nang mawala si Isabela. Doon, sa gitna ng mga nalalantang bulaklak at matataas na damo, nakita ni Livia ang isang bakas ng nakaraan, isang hardin ng mga rosas, ang paborito ni Isabela. Tila ang lugar na ito ay nagyelo rin sa oras, tulad ng kambal. Isang hapon, habang nag-aalis siya ng mga tuyong dahon sa paligid ng isang rose bush, napansin niyang lumapit ang kambal. Hindi sila nagsalita. Tumayo lang sila sa kanyang likuran, nagmamasid. "Ang ganda ng mga rosas ng mama niyo, no?" sabi ni Livia, habang patuloy sa ginagawa. Hindi sila direktang tinitingnan para hindi sila mailang. Kailangan lang ng kaunting alaga. Hindi sila sumagot, pero hindi rin sila umalis. Mula sa bintana ng kanyang opisina, palihim na pinapanood ni Kayo ang lahat. Nakikita niya kung paano gumugol ng oras si Livia kasama ang kanyang mga anak. Hindi bilang isang therapist, kundi bilang isang kasama. Isang tahimik na presensya. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi blangko ang mga mukha ng kanyang mga anak. Mayroon itong bahid ng kuryosidad. Isang araw, habang magkakasama sila sa hardin, dumating si Beatrice, dala-dala ang isang pares ng gunting na panghardin. "Napakagulo na ng lugar na ito," sabi nito sa matamis, ngunit may pahuwatig na boses. Tumingin ito sa isang rosas na nagsisimula palang mamukadkad, ang pinakamaganda sa lahat. At sa harap mismo ni Livia at ng kambal, pinutol niya ito. "Minsan, kailangan talagang tanggalin ang mga luma," sabi ni Beatrice habang tinitingnan ng diretso si Livia, "para magkaroon ng lugar para sa mga bago." Nakita ni Livia ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Ana at Luia. Ang rosas na yon ay hindi lang isang bulaklak. Ito ay isang alaala ng kanilang ina. Hindi kumibo si Livia. Sa halip lumuhod siya at tiningnan ang isa pang rose bush na may isang bulaklak na halos malanta na. "Tingnan niyo," mahina niyang sabi sa kambal. "Mukhang mamamatay na siya, pero baka kaya pa natin siyang tulungan." Dahan-dahan, kumuha siya ng maliit na pala at inayos ang lupa sa paligid nito. Nag-aalangan, si Ana ay lumapit at sa isang galaw na nagpatigil sa paghinga ni Livia, hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Isang maliit, malamig na kamay, pero puno ng pagtitiwala. Pagkatapos, si Luia naman ang lumapit. Tumingin ito sa natutuyong lupa, pagkatapos ay kay Livia, at sa isang boses na parang bulong lang ng hangin, ngunit malinaw na malinaw, sinabi nito ang isang salita. "Tubig." Napatanga si Livia. Tumingin siya kay Luia, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Sa bintana ng opisina, napatayo si Kayo. Hindi niya narinig ang sinabi ni Luia, pero nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paghawak ni Ana sa kamay ni Livia. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Livia. Nakita niya ang isang koneksyon na hindi kayang bilhin ng pera. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Livia. Pagod na pagod siya. Ang pagbubuntis ay nagiging mas mahirap sa bawat araw. Pumasok siya sa kusina para kumuha ng isang basong gatas, umaasang makakatulong ito sa pananakit ng kanyang likod at binti. Habang isinasalin niya ang gatas, narinig niya ang mga yapak sa likuran niya. Paglingon niya, nakatayo roon si Kayo. "Gabi na," sabi nito.
Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Opo, sir. Uuwi na rin po, sagot ni Livia, medyo nailang. Napansin ni Kayo ang bahagyang pangiwi ni Livia habang hawak nito ang baso. Bago pa man makakilos si Livia, lumapit si Kayo at marahang kinuha ang baso mula sa kanyang kamay. Nagtama ang kanilang mga daliri at isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Ako na, sabi ni Kayo, ang kanyang boses ay halos bulong. Dinala niya ang baso sa microwave para painitin ito ng bahagya. Sabi nila, mas nakakatulong ang maligamgam na gatas. Nakatayo lang si Livia, hindi alam ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang bahagi ni Kayo na hindi CEO, hindi amo, isang bahagi na nag-aalala. Inabot ni Kayo ang baso, pabalik sa kanya. Muling nagtama ang kanilang mga paningin. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng kusina, ang mga matatalim na linya sa mukha ni Kayo ay tila lumambot. Nakita ni Livia hindi lang ang makapangyarihang bilyonaryo, kundi ang isang pagod na ama, isang biyudong nangungulila. Si Kayo naman, sa unang pagkakataon, ay hindi lang nakita ang babaeng binayaran niya para sa isang trabaho. Nakita niya ang lakas sa kabila ng pagod sa mga mata nito. Ang init sa kabila ng kalungkutan, isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi, puno ng isang pag-unawang nagsisimula pa lang mabuo. Salamat, sabi ni Livia. Ang kanyang boses ay mahina. Wala yon, sagot ni Kayo. Magpahinga ka na. Tumango si Livia at dahan-dahang tumalikod para umalis. Ngunit bago pa man siya makalayo, muling nagsalita si Kayo, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Livia! Huminto si Livia at lumingon. Nakita ko kanina, sa hardin. Pag-amin ni Kayo. Salamat! Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Livia, isang tunay na ngiti na nagbigay liwanag sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Kayo na parang may humaplos sa kanyang puso. Ang hindi nila alam, mula sa dilim ng pasilyo ay may isang pares ng matang matamang nagmamasid sa kanila. Puno ng galit, puno ng paninibugho, si Beatrice. At sa kanyang isipan, isang masamang plano ang nabubuo na. Ang hardin ang naging santuwaryo nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming bulaklak ang namumukadkad at kasabay nito, unti-unting bumubukas ang mga puso ni Ana at Luya. Nagsimula na silang magbulong ng mga salita kay Livia. Mga pangalan ng bulaklak, mga hiling na parang dasal. At para kay Kayo, ang mga bulong na yon ay mas matamis pa sa pinakamahalagang business deal na naisara niya. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga mula sa opisina. Nagsimula siyang sumali sa kanila sa hardin, hindi bilang CEO na nag-oobserba, kundi bilang isang ama na gustong maging bahagi ng mundo ng kanyang mga anak. Isang gabi, habang pauwi na si Livia, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Huwag ka nang umuwi, sabi ni Kayo, mas isang desisyon kaysa isang suhestiyon. Delikado, dito ka na muna. Ipinahanda niya ang guest room. Sa hapunan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, ang mahabang mesa ng pamilya Nogueira ay hindi na malungkot. Kumain silang 4, kahit tahimik pa rin ang kambal. Ang presensya ni Livia ay nagbigay ng init sa buong silid. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Kayo si Livia na nakatayo sa may bintana. Pinapanood ang pagpatak ng ulan. Lumapit siya. Salamat, sabi ni Kayo. Sa lahat. Trabaho ko lang po ito, sagot ni Livia, hindi tumitingin sa kanya. Hindi, giit ni Kayo, umabante pa ng isang hakbang. Ibang klase ka, ibinabalik mo hindi lang ang mga boses nila, kundi pati ang buhay sa bahay na ito. Humarap si Livia sa kanya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito,
Walang empleyado, walang amo. 2 taong nakakita ng pag-asa sa isa't isa. Minsan iniisip ko, pag-amin ni Kayo, ang boses ay mahina. Kung paano mo nagagawa ang lahat ng ito sa kabila ng dinadala mo. Ang tingin niya ay bumaba sa tiyan ni Livia. Hinawakan ni Livia ang kanyang tiyan. Siguro dahil sa kanya, sabi niya, nagbibigay siya sa akin ng dahilan para bumangon araw-araw. Magiging mabuti kang ina, sabi ni Kayo. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Livia ang isang bagay na mas malalim pa sa paghanga. Isang bagay na mainit at totoo. Ang hindi nila alam, sa labas ng mansyon, sa loob ng isang madilim na kotse, isang flash ng kamera ang kumislap. Si Beatrice ay nagbabayad sa isang lalaking may hawak na kamera. Iyan pa lang ba? Tanong ng lalaki. Isang kilalang paparazzi. Huwag kang mag-alala, sabi ni Beatrice. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Ito ang pambomba. Siguraduhin mong bukas na bukas, ito ang laman ng lahat ng dyaryo. Kinabukasan, gumising si Kayo na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay agad na naglaho nang buksan niya ang pinto ng kanyang kwarto. Sa sahig, iniwan ng isang katulong ang mga dyaryo para sa araw na yon. At sa mismong front page ng pinakasikat na tabloid, isang malaking litrato ang sumalubong sa kanya, ang litrato ni Livia. Pero hindi yon ang nakapagpatigil sa kanyang mundo, kundi ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra, ang bagong babae ng bilyonaryong biyudo. Isang hamak na buntis na may madilim na sikreto. At sa ilalim nito, isang mas maliit pero mas nakamamatay na subtitle, Bao-Bao ng Kambal na Nogueira. Dating psychologist na sangkot sa pagkamatay ng sariling anak? Parang isang suntok sa sikmura ang mga salita. Kinuha niya ang dyaryo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sa loob, nakalatag ang buong kwento. Ang pangalan ni Livia bilang isang psychologist, ang tungkol sa pagkamatay ni Gabriel, pinalabas na isang kaso ng kapabayaan. Pinalabas na tinakbuhan niya ang kanyang responsibilidad. Bumukas ang pinto ng guest room at lumabas si Livia, suot pa ang damit na ipinahiram sa kanya. Nakita niya ang itsura ni Kayo, ang dyaryo sa kamay nito. Sir? Nag-aalalang tanong niya. Nang mga sandaling iyon, lahat ng tiwala, lahat ng namumuong pagtingin ni Kayo ay naglaho, napalitan ng yelo ng pagdududa. Ipinakita ba ni Livia ang tunay niyang kulay? Ginamit lang ba niya ang kanyang mga anak? Pumasok si Livia sa sala, ang kanyang muka ay maputla. Nakita niya ang sarili niyang litrato sa dyaryo sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat kasinungalingan na humahalo sa masakit na katotohanan, naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Ang nakaraan na pilit niyang inililibing ay hinukay at ipinahiya sa buong mundo. Humarap siya kay Kayo. Ang mga mata ay puno ng luha. Kayo! Nanginginig niyang sabi. Pero bago pa man niya maipaliwanag ang sarili, itinaas ni Kayo ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at sakit. Ito, totoo ba to, Livia? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang patalim. Ang tanong ni Kayo ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Livia. Ang lamig sa boses nito ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salitang nakasulat sa dyaryo. Kayo, magpapaliwanag ako, sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Aksidente ang nangyari. Isang kakilakilabot na aksidente. Sinubukan niyang ikwento ang nangyari kay Gabriel, ang picnic sa tabi ng lawa, ang saglit na paglingon niya sa ibang bagay, ang katahimikan na sumunod. Ang imahe ng maliit na katawan ng kanyang anak na lumulutang sa tubig. Ngunit ang mga salita
ay hindi lumabas ng maayos. Nasasakal siya ng sarili niyang pighati at pagsisisi. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Para sa pandinig ni Kayo, na puno ng galit at pagdududa, ang mga putol-putol na paliwanag ni Livia ay parang mga palusot, parang pag-amin sa isang kapabayaan. Sakto namang bumaba ng hagdan si Beatrice, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. "Diyos ko, Kayo, narinig ko ang balita," sabi niya. Saka lumingon kay Livia na may tingin ng awa na may halong panunumbat. "Ito ba ang sinasabi ko sa'yo, Kayo? Nag-aalala ako para sa kaligtasan ni na Ana at Luya." Bumaling siya kay Kayo. Ang boses ay puno ng lason na binalutan ng pagmamalasakit. Paano natin ipagkakatiwala ang mga bata sa isang babaeng ganyan ang nakaraan? Isipin mo na lang, Kayo, paano kung may mangyari sa kanila? Ang bawat salita ni Beatrice ay isang karayom na tumutusok sa pinakamalaking takot ni Kayo. Ang takot na mabigo muli bilang isang ama. Ang takot na may masamang mangyari sa kanyang mga anak tulad ng nangyari kay Isabela. Tumunog ang cellphone ni Kayo, isa sa mga miyembro ng board ng kanyang kumpanya. Sunod-sunod na tawag mula sa kanyang pamilya. Ang eskandalo ay sumabog na. Ang pangalan ng Nogueira ay nadudungisan. "Sir Kayo, ang press po, nasa labas na ng gate," sabi ng isang security guard sa intercom. Napahilamos si Kayo sa kanyang mukha. Ang buong mundo ay bumabagsak sa kanya. Tumingin siya kay Livia na nakatayo roon, basang-basa sa luha, mukhang kaawa-awa. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi ang babaeng nagbalik ng pag-asa sa kanya, kundi isang malaking problema, isang banta sa kanyang pamilya at kumpanya. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. "Livia," sabi niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Siguro, mas mabuting magpahinga ka muna. Umalis ka muna dito hanggang sa humupa ang lahat." Para kay Livia, ang mga salitang "magpahinga ka muna" ay parang isang sentensya ng kamatayan. Iyon ang pinakamagandang paraan para sabihing, "Tapos na tayo, umalis ka na." Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong nagsimula na niyang pagkatiwalaan ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan mula sa buong mundo. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong sakit. Tumango siya. "Naiintindihan ko, sir," sabi niya. Ang salitang sir ay isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. "Kukunin ko lang po ang gamit ko." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Kayo. Walang ingay siyang tumalikod at umakyat sa guest room. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at bumaba muli. Dinaanan niya si Kayo at Beatrice sa sala. Hindi siya tumingin sa kanila. Naglakad siya ng diretso patungo sa pinto. Ang hindi nila alam, sa may itaas ng hagdanan, sa isang siwang ng pinto, nakasilip ang dalawang pares ng maliliit na mata. Narinig ni na Ana at Luia ang sigawan. Narinig nila ang pag-iyak. At ngayon, nakikita nila si Mama Livia nila, ang nag-iisang taong nakaintindi sa kanilang katahimikan, na may dalang bag at papalabas na ng pinto. Nakita nila ang lungkot sa mukha nito. Nakita nila ang pagtalikod ng kanilang ama. Sa kanilang mga batang isipan, isa lang ang ibig sabihin nito. Iniiwan na rin sila ni Livia. Tulad ng kanilang ina. Nagkatinginan ng kambal. Ang takot at desperasyon ay malinaw sa kanilang mga mata. At sa tahimik na pagkakaintindihan, sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanilang ina, sabay silang gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. Nang isara ni Livia ang malaki at mabigat na pinto ng mansyon, parang isinara na rin niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng panandaliang pag-asa. Sa labas ng gate,
Nagkakagulo ang mga reporter, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga kamera ay kumikislap na parang kidlat. Pero hindi niya sila pinansin. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa sakit, papalayo sa pamilyang nagsimula na niyang ituring na kanya. Sa loob ng mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa tensyon kanina. Para kay Kayo, ang katahimikan ay dapat maging isang ginhawa, isang senyales na ang problema ay naalis na. Ngunit hindi. Ang katahimikan ngayon ay mas mabigat, mas malamig. Para itong isang multo na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang bahay. Tama lang ang ginawa mo, Kayo. Sabi ni Beatrice, hinahaplos ang kanyang braso. Para rin to sa mga bata. Tumangulang si Kayo, pero sa loob-loob niya, may isang boses na sumisigaw na nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Pumanhik siya sa itaas para tingnan ang kambal. Kailangan niyang tiyakin na okay lang sila. Kumatok siya sa pinto ng kanilang silid. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Ana, Luya, Papa's here. Katahimikan pa rin. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos. Ang kama ay maayos. Ang mga laruan ay nasa kanilang mga lugar. Pero ang mga anak niya, wala. Ana? Luya? Tawag niya. Lumakas ang boses niya. Umaalingaw-ngaw sa walang laman na kwarto. Tiningnan niya ang banyo. Wala. Ang walk-in closet. Wala. Bumilis ang tibok ng puso ni Kayo. Tumingin siya sa bintana na nakabukas. Ang kurtina ay sumasayaw sa malamig na hangin. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana, may isang papel na naiwan. Isang drawing. Kinuha ito ni Kayo. Nanginginig ang mga kamay. Guhit ito ng 3 tao gamit ang mga Crayola. Isang babaeng may mahabang buhok at malaking tiyan at 2 maliliit na batang babae na nakahawak sa kanyang kamay. Sa background, may isang malaking asul na lawa at mga puno. Isang lugar na pamilyar, isang lugar na puno ng masasaya at masasakit na alaala. Hindi, bulong ni Kayo. Ang dugo ay umaakyat sa kanyang ulo. Tumakbo siya palabas ng kwarto, halos madapa sa hagdanan. Helena! Beatrice! Nasaan ang mga bata? Nagulat ang mga kasambahay at si Beatrice sa pagsigaw niya. Nasa kwarto lang sila kanina, sabi ng isang yaya, namumutla sa takot. Wala sila doon, sigaw ni Kayo. Hanapin niyo sila. Ngayon din. Nagkagulo sa buong mansyon. Ang mga security ay naghalughog sa hardin, sa garahe, sa bawat sulok. Pero wala. Pagbalik ni Kayo sa kwarto ng kambal, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin kanina dahil sa taranta. Sa ilalim ng kama, may isang maliit na bag na nawawala. At sa sahig malapit sa bukas na bintana, may bakas ng putik na papunta sa trellis na nakakabit sa pader ng bahay pababa sa hardin. Tumakas sila. Ang kambal, na halos hindi makapagsalita, ay nagawang tumakas. At alam ni Kayo kung bakit. Dahil sa kanya. Dahil pinaalis niya ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan nila. Kinuha niya ang drawing. Ang lawa. Lakeview Park. Doon sila madalas mag-picnic noong buhay pa si Isabela. Doon sila huling nagpunta bilang isang buong pamilya. Tinawagan niya ang kanyang chief of security. Hanapin niyo sila sa Lakeview Park. Bilisan niyo. At huwag niyong tatawagan ng mga pulis. Ayokong malaman ito ng media. Pababa na siya ng hagdan nang tumunog ang telepono sa sala. Si Beatrice ang sumagot. Hello? Sabi ni Beatrice. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nito. Tumingin siya kay Kayo. Pulis to. May nakakita daw sa 2 bata na naglalakad mag-isa sa may highway, papunta sa norte. Nabitawan ni Kayo ang hawak niyang drawing, norte. Ang direksyon papuntang Lakeview Park. Pero bago pa man siya makakilos,
Tumunog ang sarili niyang cellphone. Tiningnan niya ang screen. Livia. Sinagot niya ito agad. Ang boses ay puno ng desperasyon. Livia? Sa kabilang linya, hindi si Livia ang sumagot, kundi isang boses na basag at puno ng takot. Isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Kayo. Papa! Boses yon ni Ana. Ana? Nasaan kayo? Sigaw ni Kayo. Kasama mo ba si Livia? Wala po. Sagot ng bata. Humihikbi. Papa, natatakot po kami. Madilim. Tapos may tubig. At pagkatapos, namatay ang linya. Napatulala si Kayo sa telepono. Ang huling sinabi ni Ana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tubig. Sa drawing, nandoon ang lawa. Sa kwento sa dyaryo, ang anak ni Livia ay nalunod sa tubig. At ngayon, ang kanyang mga anak ay nasa panganib malapit sa tubig. Lumingon siya kay Beatrice na ngayon ay mukhang takot na rin. Pero sa mga mata ni Kayo, wala nang natitirang tiwala para sa kapatid ng kanyang asawa. Beatrice, sabi niya sa boses na mababa at nakakatakot. Parang kulog bago ang bagyo. Kung may mangyari sa mga anak ko dahil sa mga kasinungalingan mo, hindi kita mapapatawad. Muli niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Kailangan niya si Livia. Siya lang ang makakaintindi. Siya lang ang makakapagligtas sa kanila. Pero nang subukan niyang tawagan ang numero ni Livia, cannot be reached na ito. Napahagulgol si Kayo sa gitna ng sala, hawak ang drawing ng kanyang mga anak. Ito na ang katapusan. Nawala na niya ang lahat. Nakatulala si Livia sa kawalan sa loob ng masikip na taxi. Ang ulan sa labas ay sumasabay sa bigat ng kanyang dibdib. Nakapatay ang kanyang cellphone dahil ayaw niyang makatanggap ng tawag mula sa media o kahit kanino. Gusto lang niyang maglaho, pero may kung anong hindi mapakali sa kanya. Ang imahe ng mukha ni na Ana at Luia bago siya umalis ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nila. Ang paraan ng pagtingin nila sa kanya, na para bang siya ang huling salbabida sa gitna ng dagat. At binitawan niya sila. Manong, pakihinto po muna sa tabi, sabi niya sa driver. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Agad itong tumunog. Sunod-sunod na missed calls at messages. Karamihan ay mula sa mga numero na hindi niya kilala. Pero ang pinakahuling message ang nagpatigil sa kanyang puso. Galing kay Kayo. Hindi ito text, kundi isang voicemail. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Kayo ay basag, puno ng takot na hindi niya inakalang maririnig mula sa isang bilyonaryo. Livia, please, tulungan mo ako. Wala sila. Tumakas sila. Tumawag si Ana gamit ang phone mo. Pero naputol. Sabi niya, tubig. Natatakot sila. Hindi ko alam ang gagawin ko. Please. Nanlamig si Livia. Tumakas. Gamit ang phone niya. Agad niyang kinapa ang kanyang bag. Wala ang extra phone na ginagamit niya para sa trabaho. Naiwan niya ito sa playroom. O baka kinuha ng kambal, tubig. Ang salitang yon ay nagdala kay Livia pabalik sa bangungot ng kanyang nakaraan. Ang lawa, ang katahimikan pagkatapos ng pagsigaw. Lakeview Park. Bulong niya. Naalala niya ang isang hapon sa hardin habang nagkwekwentuhan sila kahit siya lang ang nagsasalita. Ikinuwento niya sa kambal ang tungkol kay Gabriel, tungkol sa paborito nitong lugar, isang parke na may malaking lawa. Nakita niya kung paano naging interesado ang kambal. Ipinakita pa nila sa kanya ang litrato ng pamilya nila sa parehong parke na yon. Alam niya kung saan sila pumunta. Pumunta sila sa lugar na sa tingin nila ay makikita nila si Gabriel o ang kanilang ina. O marahil kung saan nila iniisip na ligtas sila. Pero ang parking yon ay delikado kapag gabi, lalo na kapag umuulan. Ang lawa ay malalim at madulas ang pampang. Manong, sabi niya sa driver,
Ang boses ay matatag na ngayon. Sa Lakeview Park po tayo. Bilisan nyo. Habang bumabagtas ang taxi sa madulas na kalsada, tinawagan niya si Kayo. Livia! Sagot agad ni Kayo, halos pasigaw. Salamat sa Diyos. Nasaan ka? Papunta na ako sa Lakeview Park. Mabilis na sabi ni Livia. Alam ko kung nasaan sila. Doon sa lumang tulay na kahoy, sa dulo ng lawa. Papunta na rin ako doon, sabi ni Kayo. Naririnig ang ugong ng makina ng sasakyan sa background. Pero Livia, ang ulan, ang tubig. Alam ni Livia ang ibig niyang sabihin. Alam ni Kayo ang takot niya sa tubig, ang trauma niya. Huminga ng malalim si Livia. Hinawakan ng kanyang tiyan. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ngayon ay ang mga bata. Makinig ka, Kayo. Kapag dumating ka doon, huwag kang tatakbo palapit sa kanila. Matatakot sila. Maaari silang madulas. Okay. Hihintayin kita, sagot ni Kayo. Pagdating ni Livia sa parke, ang dilim ay binabasag lang ng kidlat. Ang hangin ay malamig at malakas. Nakita niya ang sasakyan ni Kayo sa entrance. Nakatayo si Kayo sa labas, basang-basa. Mukhang desperado. Nang makita siya nito, tumakbo ito palapit. Livia? Nasaan sila? Tanong ni Livia. Tinuro ni Kayo ang direksyon ng lawa. Doon, sa may tulay, nakikita ko sila. Pero hindi ako makalapit. Natatakot ako na baka tumalon sila o mahulog kapag nakita nila ako. Tumingin si Livia sa direksyon ng tulay. Sa gitna ng dilim at ulan, may dalawang maliliit na anino na nakaupo sa gilid ng tulay. Ang mga paa ay nakawit sa mga railings. Sa ilalim nila, ang maitim na tubig ng lawa ay nagngangalit. Nanigas si Livia. Ang tubig, ang dilim. Ito ang eksaktong eksena ng kanyang bangungot. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang sigaw ni Gabriel, ang kawalan ng magawa. Naramdaman niya ang kamay ni Kayo sa kanyang balikat. Livia, kaya mo ba? Tumingin siya kay Kayo. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang parehong takot na nararamdaman niya. Pero nakita rin niya ang pagtitiwala. Ang paniniwala na siya lang ang makakapagligtas sa mga anak nito. Tumingin siya sa kanyang tiyan para sa kanila, para kay Gabriel. Tumango siya. Dito ka lang. Hayaan mo akong kausapin sila. Huminga siya ng malalim. Humakbang papunta sa dilim. Papunta sa tubig na kinatatakutan niya para iligtas ang mga batang nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. Basang-basa na si Kayo sa ulan, pero hindi niya maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang takot habang pinapanood si Livia na naglalakad sa maputik na daan patungo sa lumang tulay na kahoy. Bawat hakbang nito ay mabigat. Tila nilalabanan ng isang hindi nakikitang puwersa. Alam ni Kayo kung gaano ito kahirap para sa kanya. Ang humarap sa tubig na kumuha sa kanyang anak. Gusto niyang sumunod. Gusto niyang siya ang gumawa. Pero alam niyang tama si Livia. Siya ang kinatatakutan ng mga bata ngayon o ang sitwasyong kinakatawan niya. Si Livia ang kanilang kanlungan. Sa tulay, nakaupo sina Ana at Luia. Magkayakap, nanginginig sa lamig at takot. Ang tubig sa ibaba ay rumaragasa, naghihintay ng maling galaw. Huminto si Livia ilang metro ang layo sa kanila. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Sa halip nagsimula siyang kumanta. Ang parehong uyayi na kinanta niya noong una niyang makita ang kambal. Ang boses niya ay nanginginig. Nilalabanan ang hangin at ulan, pero puno ito ng init. Napalingon sina Ana at Luia. Mama Livia? Boses ni Luia, mahina at garalgal. Dahan-dahang lumapit si Livia, ang mga kamay ay nakalahad. Ako to, nandito na ako. Wala na si Mama. Hikbi ni Ana. Iniwan mo rin kami. Parang sinaksak ang puso ni Livia. Lumuhod siya sa basang sahig ng tulay, hindi alintana ang putik. Hindi ko kayo iniwan, sabi niya ng malumanay.
At hinding-hindi ko kayo iiwan. Natakot lang ako. Tulad nyo. Tumingin siya sa maitim na tubig sa ibaba. Dito nawala ang anak ko, si Gabriel. Takot na takot ako sa lugar na to. Pero nandito ako ngayon dahil mas matimbang kayo kaysa sa takot ko. Nagkatinginan ng kambal, nakita nila ang luha sa mga mata ni Livia. Nakita nila ang katotohanan. Gusto lang namin makita si Mama, sabi ni Ana. Ang boses ay puno ng pangungulila. Sabi ni Tita Beatrice, kasalanan ni Papa, kaya nawawala si Mama, kaya aalis na lang kami. Napapikit si Kayo sa narinig niya mula sa malayo. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa ulan. Hindi, matatag na sabi ni Livia. Mahal na mahal kayo ng Papa nyo. Ang Mama nyo, nasa puso nyo siya. Nasa mga rosas sa hardin. Nasa bawat ngiti nyo. Hindi nyo kailangang hanapin siya dito. Iniunat niya ang kanyang kamay. Halika kayo. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Gabriel. Sa puso natin. Ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Pagkatapos, dahan-dahan tumayo si Ana at inabot ang kamay ni Livia. Sumunod si Luia. Nang mahawakan ni Livia ang maliliit at malamig nilang mga kamay, napahagulgol siya. Niyakap niya ang dalawang bata nang mahigpit na parang sila ang kanyang buhay. At sa gitna ng ulan, sa ibabaw ng tubig na minsang kumuha ng lahat sa kanya, naramdaman ni Livia na buo na siyang muli. Tumakbo si Kayo palapit nang makita niyang ligtas na sila. Lumuhod siya at niyakap silang tatlo. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sabi habang umiiyak. I'm so sorry. Papa, sabay na sabi ng kambal at niyakap siya pabalik. Sa loob ng kotse pa uwi, binalot ni Kayo ng mga kumot ang mga bata at si Livia. Tahimik lang sila, pero ito ay katahimikan ng kapayapaan, hindi ng lungkot. Biglang tumunog ang phone ni Kayo. Isang message mula sa kanyang private investigator, isang audio file. Binuksan niya ito. Boses ni Beatrice. Siguraduhin mong lalabas yan bukas. Kailangan kong mawala ang babaeng yan bago pa niya makuha ang loob ng mga bata at ni Kayo. Kapag nakuha ko na ang custody, akin na ang trust fund ng kambal. Naging bato ang panga ni Kayo. Pinatay niya ang phone at tumingin sa rearview mirror. Nakatulog na ang kambal, nakasandal kay Livia. Nakatingin si Livia sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang isang pangako ng bagong simula. Pagdating nila sa mansyon, naghihintay si Beatrice sa sala, mukhang nag-aalala. Diyos ko, ligtas ba sila? Tanong niya, akmang lalapit sa mga bata. Humarang si Kayo. Ang kanyang anyo ay basa, magulo. Pero hindi kailanman naging ganito kalakas at kapangyarihan ang kanyang dating. Huwag na huwag mong lalapitan ang mga anak ko, sabi niya sa boses na yelo. Kayo? Anong ibig mong sabihin? Tita nila ako. Kinuha ni Kayo ang kanyang phone at pinindot ang play. Ang boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Namutla si Beatrice. Kayo, paliwanag ko. Lumayas ka. Utos ni Kayo. Ngayon din, bago pa ako tumawag ng pulis. Nang makaalis si Beatrice, naiwan silang apat sa sala. Pagod, basa, pero magkakasama. Tumingin si Kayo kay Livia. Livia, tungkol sa kontrata. Kinabahan si Livia. Aalis na po ba ako? Umiling si Kayo at hinawakan ang kamay niya. Ang kontrata ay tapos na. Dahil hindi ko na kailangan ng empleyado, kailangan namin ng pamilya. Tumingin sina Ana at Luia kay Livia pagkatapos ay sa tiyan nito. Kapatid? Tanong ni Luia, nakaturo sa tiyan ni Livia. Tumango si Livia habang tumutulo ang luha sa tuwa. Oo, kapatid. At sa unang pagkakataon, ang mansyon ng mga Nogueira ay napuno ng tunay na tawa at init. 5 buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay tumatagos
Sa malalaking bintana ng mansyon, hindi na ito ang malamig at madilim na lugar na dati puno ng katahimikan. Ngayon, puno ito ng buhay. May mga laruan sa sahig, may mga bulaklak sa bawat mesa, at higit sa lahat, may ingay. Dahan-dahan lang, Ana. Luia. Saway ni Livia habang pababa siya ng hagdan. Karga-karga ang isang sanggol na lalaki. Si Gabriel Jr. o Gabo, kung tawagin nila. Tumigil ang kambal sa pagtakbo at lumapit sa kanya. "Sorry po, Mama Livia," sabi ni Ana, pero nakangiti. "Excited lang po kami." "Oo nga po. Aalis na po ba tayo? Dadating na ba si Papa?" Tanong ni Luia. Hinahalikan ng pisngi ng sanggol. Ngumiti si Livia. Parating na siya. Mula ng gabing iyon sa lawa, nagbago ang lahat. Si Beatrice ay tuluyan nang nawala sa buhay nila, nahaharap sa mga kaso ng fraud at child endangerment. Ang media, na dati humuhusga kay Livia, ngayon ay tumatawag sa kanya bilang ang himala ng mga Nogueira. Pero para kay Livia, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pamilyang nabuo nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Caio. Hindi na siya ang striktong CEO na laging nakakunot ang noo. Naka-casual polo lang siya at ang ngiti niya ay umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Ready na ba ang mga prinsesa ko?" tanong niya. At sabay na tumakbo ang kambal para yakapin siya. "Ready na, Papa." Lumapit si Caio kay Livia at hinalikan ito sa noo bago kinuha si Gabo. "At ikaw, little man, ready ka na rin ba?" Sumakay sila sa van at bumiyahe papunta sa isang lugar sa labas ng syudad. Habang nasa biyahe, hinawakan ni Caio ang kamay ni Livia. "Kinakabahan ka ba?" tanong niya. "Konti," pag-amin ni Livia. "Pero masaya." Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na lupain na puno ng mga puno at bulaklak. Sa gitna nito, nakatayo ang isang magandang gusali na gawa sa kahoy at salamin. Puno ng liwanag. Sa itaas ng entrance, nakasulat ang pangalan, Casa Aurora. Bumaba sila ng sasakyan. Naghihintay na doon ang mga staff, mga doktor, therapist, at ilang mga bata. "Ito na yon," sabi ni Caio, akbay kay Livia. "Ang pangarap mo." Ang Casa Aurora ay hindi lang isang ospital. Ito ay isang sanctuary, isang lugar para sa mga batang dumanas ng trauma, mga batang nawalan ng boses tulad ni Ana at Luia. Dito, gagamitin ang sining, musika at kalikasan para maghilom. At ang lahat ng serbisyo ay libre. Pinunduhan ng Nogueira Foundation. "Salamat kayo." Bulong ni Livia. Nangingilid ang luha. "Hindi ko akalain na..." "Ikaw ang nagturo sa akin," putol ni Caio, "na ang sakit ay pwedeng maging lakas, na ang dilim ay pwedeng palitan ng liwanag." May inilabas si Caio mula sa kanyang bulsa. Hindi singsing, kundi isang susi. Susi ng Casa Aurora. "Ikaw ang puso ng lugar na ito, Livia. Tulad ng pagiging puso mo ng pamilyang ito." Kinuha ni Livia ang susi. Tumingin siya sa kambal na masayang naglalaro sa hardin kasama ang ibang mga bata. Tumingin siya kay Gabo na mahimbing na natutulog sa bisig ni Caio. Naalala niya ang gabing iyon sa bus, noong mag-isa siya at takot. Ang layo na nang narating nila. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang. Mga paalala na sila ay nakaligtas, na sila ay nagmahal. "Tayo ang puso nito," pagtatama ni Livia, at niyakap si Caio. Mula sa hardin, narinig nila ang tawanan ni Ana at Luia. Ang tunog na yon, na dati imposible, ngayon ay ang pinakamagandang musika sa kanilang mga tainga. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa harap ng Casa Aurora, hindi lang isang gusali ang kanilang binuksan. Binuksan nila ang pinto para sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal, at higit sa lahat, ng mga boses na hindi na muling matatahimik.